mukhang lilipat na sila sa liwasan, hindi ba? Lumabas na yung Yes. balita na yan eh. Pag-usapan natin yung ano, no? Kasi Maynila na yan eh, no? Papalapit na ng Yes. papalapit eh, sa Oo. Malacanang. Yes. Kagabi kasi, yung mga initial reports, parang nagkaroon ng rapprochement. No? Hindi malinaw yung terms, pero parang yung Iglesia ni Cristo mag-self-disperse na dahil parang na-assure sila na hindi magiging selective yung justice. No? Hmm. Yung Malacanang naman, tingin naman nila wala na yung threat, kaya itinuloy yung state visit sa Canada. So, Hmm. kagabi parang nagsisimulang ma-diffuse yung tension. Pero later kagabi ay sumabog na naman, What no? changed? At dahil parang merong isang Malacanang leader ang tinawag silang kulto. So Naku, ba't naman marami yung ganun? nagalit, no? Marami yung nagalit, nagtawag uli. Yung mga nakaalis na pinabalik, no? At today ay nadagdagan na naman yung galit nila dahil sa isang ambush interview ni Boying Remulla, ay inaffirm niya, hindi, tutuloy namin yan. Hindi yan selective justice. Medyo galit si Boying do sa charge ng selective justice. Hmm. Paano magiging selective justice yan? Napabilis lang yan dahil siya yung umamin. No? Kaya Ebidensya galing sa kanya. nag-leapfrog siya doon sa iba na may Hmm. case build-up, may preliminary investigation. Dito, hindi na kinakailangan ng case build-up. Galing na sa kanya. Kaya napabilis. No? Anong selective justice dyan? Et cetera, et cetera. Kaya mukhang either tomorrow or sa Friday, bago matapos yung linggo, ay baka kasuhan na raw. No? Kasuhan na raw. No? Idali na sa Sandigan Bayan. No? At usually, hindi naman kumokontra yung Sandigan Bayan. No? Hindi siya kumokontra at usually, one day lang ay nag-i-issue na sila ng warrant, lalo na kung non-bailable yung kaso. Katulad ng ginawa kay Jinggoy. Diba? Hmm. Less than 2 days ay nakulong na. Pero Sen, logically naman, what did they expect? I-atras yung kaso dahil nag-rally sila. Anong mukha ihaharap naman ni Boying Remulla bilang ombudsman? Eh, After talking tough, ibig sabihin ano, negotiable pala yun. ano ka ba? Ano ka ba? Hmm. Nasanay kami na kami ay pinagbibigyan. No? Anong tawag Ganun. doon? Entitlement. Diba? Hmm. No? Kahit may separation of church and state, para sa amin walang separation. Hmm. Pwede kami mag-intervene sa politika. Pwede kami Hmm. makialam. For the first time nga, meron kaming miyembro na hindi lamang naging congressman, naging senador pa. At malay mo, maging vice president or even higher. Aalagaan namin yan. Eh, Diyos Tapos ko po. gusto nyo ipakulong? Yari Hmm. kayo. Mhm. Hmm. Ito nga You pala, will curious. reap the whirlwind. Ika nga. Diba? Sen, dun sa mga, di ba dati ano yan? Ito, ilang beses ka nang pinaliwanag sa programa, yung ano, kung ano yung ibig sabihin ng separation of church and state. Okay? Mhm. Pero, I'm just wondering, yung mga dating maiinit sa issue na yan, bakit hindi nila ini-invoke ngayon yan? Itong liwaliwanag, nakikailam eh. Itong ano eh, itong isang sekta, no? Dito sa kalakaran sa estado. Although of course, alam naman natin na hindi naman yung separation of church and state principle, hindi naman yan bar doon sa isang relihiyon, di ba? Na magpahayag tungkol sa issues ng estado, kundi bar doon sa estado sa pagtatayo ng isang state religion, for instance, o pagpapabor ng isang relihiyon. Tingnan natin, Sen Edu, gaano ka-crucial yung seguridad na Malacanang. Baka pagbalik ni President Marcos, ay, wala na pala akong babalikan. Mukhang tomorrow ay magpo-full force na yung Iglesia ni Cristo. Yung hindi nila nagawa nitong nakaraang 2 araw. Pag sinabing No? full force, ano yun? Ibig sabihin, yung scale katulad nung last November, yung Bubuhos several na. hundred thousands, no? Yun yung gagawin nila. No? Dahil hindi ko sigurado, hindi pa naman siguro tayang pato. Pero baka magsimula na silang mag-scale up katulad last year. Huwag mong kalimutan, may 2 silang major mobilization last year. Yung January, before the impeachment,
no? Sa Luneta, na relatively peaceful, at yung rally nila again sa Luneta last November. Na malaki pa rin, not as big as dun sa January rally, pero mas conciliatory. Tingin ko itong rally nila sa Liwasang Bonifacio onwards will be very much less conciliatory. No? And mukha Dahil bang sabi natin kanina, ang at stake dito, yung pinaka-highest ranking member nila sa gobyerno. And may plano sila na mas pataasin pa yung kanyang posisyon. At siya yung magiging major political project nila. At dahil siya yung major political project nila, kung siya ay makukulong for plunder, for corruption, imaginein mo yung tama niyan dun sa ginawa siyang major political project. Siyempre, tatamaan din yung simbahan. Pero So, sana, maraming at stake dito. pero sana hindi mawala sa kanila yung katotohanan na hindi naman ito sasabog sa mukha ni Senador Marcoleta kung hindi siya mismo yung umamin at yung ebidensya galing sa kanya. Kaya kung maghahanap sila ng masisisi, baka pwedeng kalabitin nila yung mismong senador na pinagtatanggol nila ngayon. Baka hindi na nila gawin yon. They're Oo, beyond that. yun nga. Diba? I just have to put that on record, Mr. Senator. Naghahanap ka kasi ng logic eh. No? Yung separation of church and state, logical yun eh. Pero what is happening now is not logical. It is a political project which defies logic. Okay. I suppose naman siguro meron namang paghahanda dito yung mga otoridad. Given the possible threat, no? Kung lumaki nga ng husto yung rally na yan, malapit sa Malacanang at wala yung presidente at ang daming sumasakay dyan, di ba? Although maingat yung words nila kahapon, di ba? Nitong sina Jing Paras at saka sino pa isa yung Celis. Di ba? Hindi naman kami nananawagan ng ganito, ganyan-ganyan. Pero kung mag-resign yung Pangulo, maghanda ka. Maghanda yung papalit. Maghanda na yung papalit. No? Parang Kaya dapat malapit lang siya. Standby ka lang dyan. Well, tingin ko upbeat naman yung security forces. No? Upbeat naman yung kapulisan dahil ang laki ng minobilize nila kahapon at saka today. Diba? Mas marami pa nga sila sa mga rallyista. Kanina. Diba? Nabawasan eh. Diba? Mas malaki pa sila kahapon at saka today. No? Kaya tingin ko ay nakapag sila muscle flexing. Ang issue pa rito ay kung sakaling magkakagulo, anong gagawin ng mga leaders ng kapulisan na miyembro din ng iglesia? Interesting. Halimbawa, mismo yung NCRPO head ay inamin niya, siya ay miyembro ng iglesia, although sabi niya, loyal din siya sa Commander-in-Chief at saka sa konstitusyon. No? Well, kung hindi masyadong disruptive yung sitwasyon, mas madaling i-claim yung ganong klaseng choice. Pero kung magulo na, yun yung tanong. No? Dahil hindi naman sekreto na maraming mga police officers ay miyembro ng iglesia. Mismo nga si General Torre, chief ng PNP, was an iglesia member before. Tiniwalag lang siya dahil nga hindi siya sumunod dun sa paghuli kay Kibuloy at paghuli kay Digong na sinabihan siya na wag niyang gawin. Pero General Torre ay mas loyal sa bandila, mas loyal sa konstitusyon, kaya nilabag niya. Eventually, itiniwalag siya. So ganun pala pag sinabi ng relihiyon mo, ng mga namumuno sa relihiyon, pwede mo hindi gawin yung duty mo. Well, hindi niya ginawa, no? At least hindi niya sinunod yung relihiyon, no? Pero tiniwalag siya. Pero imagine mo a high-ranking official like General Torre ay miyembro rin ng iglesia. Paano pa yung iba? No? So, baka yun yung crucial point later. Kung magkakagulo, kaya ba ng kapulisan, especially yung members ng iglesia, to hold the line? So far, mukhang hindi pa naman nagbi-blink itong administrasyon.
ah, minsan kasi may mga hindi blink, pero yung nagbe-beautiful eyes, di ba? Mga ganun. Mga ganun, di ba? Or, Pwedeng yung kaliwang mata lang yung medyo pumikit na, pero yung isa, oo, di pwede ba? pa. Di ba may mga ganon eh, di ba? Saka, hindi naman monolithic yung gobyerno, lalo na wala yung presidente ngayon. So, Oo. sino yung kukurap? No? Sino yung kukurap? Tingin ko naman yung Remulla Brothers na pinaka-powerful ngayon sa gobyerno, hindi naman basta-basta kukurap. Dahil nakasalang na rin yung kanilang mga leeg eh. Ang dami rin galit sa kanila. So it is in their interest for the government to survive. Diba? Pag hindi nag-survive yung gobyerno, yung kanilang survival ay kasama dito sa usapin ng collective survival ng gobyerno.